is Philippine Coast There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa aksidente ang ilang beses na paghinto at pagharurot ng isang kotse sa Cavite. Nahulikam ang pagbangga nito sa isang bahay, barangay hall, ilang sasakyan at nasa 5 individual. Umabot pa sa puntong hinimatay ang mismong driver nang kausapin siya ng mga otoridad. Nakatutok si Bam Alegre. Masdan ang kotseng ito sa CCTV footage nitong Martes ng umaga. Mabagal ang takbo ng sasakyan na nagdulot pa ng pagsikip ng trapiko sa National Highway sa Barangay San Rafael 3, Noveleta, Cavite. Naisip daw ng mga taga-barangay roon na katukin ang kotse dahil baka may nangyayari na sa driver. Maya-maya pa nag-swerve ang kotse at bumangga sa isang van sa kabilang lane. Na bangga niya po yun, tumigil ulit siya. Bigla naman siyang umatras naman. Hulikam din ang biglang pag-atras ng kotse at pagsalpok sa isang bahay. Saglit ito huminto at humarurot uli. Bumangga naman sa harapan ng multipurpose hall ng barangay. Inararo rin ng kotse ang isa pang kotse, 2 rider ng motorsiklo at 3 empleyado ng barangay. Narito pa rin yung bumper ng kotse dahil ito yung bahay na binangga niya nang umatras siya rito. Andito rin yung pinsalang iniwan dahil hanggang ngayon nakalaylay pa rin yung yero ng alulod. Ang driver umusad ng kaunti matapos makabangga ng mga tao. Hinarang at pinatigil siya ng ilan pang mga taga-barangay hall. Ayon sa taga-barangay, habang nakikipag-usap sa mga otoridad, ang babaeng driver hinimatay kaya dinala sa ospital. Walang nasawi sa mga nabangga pero nagtamo sila ng mga sugat at dinala rin sa ospital. Sa ngayon po, nasa ospital po siya, nagpapagaling. Kasi po, dun sa aksidente, nagtamo po siya ng fracture sa kanyang hita. Bali, nadurog po yung buto niya doon, so kakailanganin po na lagyan ng bakal at saka sementohan. Sa ngayon po ay matibay po at buo po ang desisyon po namin na magsampa po ng kaukulang kaso. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente at inaalam kung bakit nawalan ng kontrol ang driver ng kotse. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Tiwala ang COMELEC na matatapos ngayong araw ang canvassing ng natitirang 16 na Certificate of Canvass sa gitna ng aberya sa transmission ng ilang COC. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, pasado alas 4 ng hapon ay naglabas ng Canvass Report number 1 ang COMELEC na nagpapakita po ng partial and official result. Pero ito po ay nakabase lamang sa 58 na Certificates of Canvass na kanila pong nabilang nung unang araw ng canvassing noong May 13. Hindi po muna namin ito ilalabas dahil po hindi po naglabas ng ranking ang COMELEC. Pero kanina ay kinailangan po maghintay ng COMELEC sa ilang Certificates of Canvass mula sa ibang bansa sa pagpapatuloy po ng canvassing ngayong araw. Sa ikatlong araw ng canvassing, 16 na Certificate of Canvass na lang ang kailangang bilangin ng National Board of Canvassers. Pero may mga COC mula sa ibang bansa na nagkaproblema ang transmission, gaya ng mula sa Russia, Iran at Poland. Kaya dadalhin pa sila sa pinakamalapit na embahada o konsulado sa ibang bansa. Russia, ang nearest post na pwede mag-transmit is Qatar. So go to Qatar rather than going to the Philippines. For example, yung Iran, kesa pauwiin sa Pilipinas, na hahanap ka ng ticket, etc. Sa Kuwait na lang, kasi pwedeng land travel eh. Sa COMELEC warehouse sa Binyan, Laguna naman, kinanvas ang mga COC mula Portugal, South Africa at Pakistan. Ang makinang pang-transmit kasi para sa mga nasabing lugar naharang sa customs ng mga nasabing bansa. Ang kagandahan nga po na tayo po ay naka-internet voting sa mga bansa na yan, part ng contingency po natin dito ay mag-configure ng kaparehong consolidation and canvassing system. Hihintayin pa rin ng COMELEC ngayong araw ang mga delayed na COC at tiwala ang COMELEC na matatapos ngayong araw ang canvassing. Sa Sabado na raw ang proklamasyon ng 12 winning senators. Sa Lunes naman ang sa party list. Ayon sa COMELEC, umabot sa 81.65% ang voter turnout nitong nagdaang eleksyon, pinakamalaki sa kasaysayan ng midterm elections. Base sa initial natin pagtingin,
talagang dumagsa ang kabataan. Yung boses nila, gusto ng sambayanan na mapakinggan. Vicky, yung inireport ko ngayon lamang ng mga delay sa transmission mula sa ibang bansa. Nitong hapon, finally sinabi po ng COMELEC na naitransmit na at nakapasok na po dito yung COC ng mga yan. At yan nga po yung kasalukuyang binibilang pinoproseso dito sa aking likuran. Yan po yung mga National Board of Canvassers na nakaupo po sa harapan. So yan muna, Vicky, ang pinakahuling ulat mula dito sa Canvassing Center ng National Board of Canvassers. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Binaha ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa malakas na buhos ng ulan. Stranded naman ang ilang residente at meron pang muntik matangay ng malakas na agos ng tubig. Nakatutok si Mariz Umali. Gumamit na ng lubid ang mga rescuer para masagip ang 3 residenteng stranded sa Pangi River sa Maitom, Sarangani. Ayon sa Sarangani Police, pauwi na ang mga ito at tinatawid ang ilog nang bigla na lang umanong tumaas ang tubig. Pahirapan ang pagsagip, lalo't malakas ang agos. Dati parang umuulan sa taas sa mga bundukin natin. Several hours ago, nung kanilang tatahakin ng daan na yun, ay biglang tumaas yung tubig at muting na silang madali dun sa flashback. Mistulang ilog naman ang highway na binabagtas ng ilang sasakyang yan sa bahagi ng Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Nalubog sa baha ang kalsada kasunod ng malakas na buhos ng ulan kagabi. May ilang bahagi rin ng bayan kung saan mas mataas at malawakan ang pagbaha. Muntik nang tangayin ang bahang isang motorista sa San Ternino Aquino, Sultan Kudarat. Agad tumulong ang mga nakasaksing residente. At ligtas na naitawid ang rider at kanyang motorsiklo. Umulan siya ng malakas, bali hindi makadaan yung aming motor kasi... Sa bayan naman ng Esperanza, stranded sa bahang ilang motorista at residente. Ayon sa Pag-asa, walang bagyo at lalong wala pa tayo sa tag-ulan. Intertropical Convergence Zone o ITCZ at thunderstorms ang nagpabaha sa ilang bahagi ng Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nabalian at posibleng maputulan ng paa ang isang tuta na walang awang binalibag at pinagpapalo ng isang lalaki. Lasing umano ang suspect na nagpa-blatter pa sa barangay dahil kinagat daw siya ng tuta pero wala namang nakitang sugat. Ang nahulikam na pananakit sa pagtutok ni EJ Gomez. Sapul sa video ang pagbalibag ng lalaking ito sa isang tuta sa barangay Santolan, Pasig. Report kita! Ayon sa may-ari ng tuta, pinsan niya ang lalaking nahulikam na ng abuso sa kanyang alagang si Kikiam. Kwento pa ng ilang saksi, bigla na lang daw ng gulo sa lugar ang nakainom na sospek. Hindi na nagkunan ng video pero bago raw ang pagbalibag sa tuta, ilang beses pa raw itong pinagpapalo ng sospek. Tapos po, sabi niya, ay nangangagat ka. Bigla niya pong pinaghahabol po ng tsinelas, ng pasampas niya po, sinipa. Sinipa niya pa po yun eh. Masakit din kasi nampas niya. Ang sakit-sakit. Tapos yun, naririnig, umiiyak. Napatabi na lang po siya sa isang gilid. Tapos di na makatbangan sa sobrang hilo. Siyempre, nanghina. Matapos ang insidente, nagsumbong pa raw ang lalaki sa barangay na nakagat siya ng aso. Pero ayon sa barangay, wala silang nakitang kagat sa sospek. Noong una, nagpa-blatter siya. Ang sabi niya, nakagat siya ng aso. Lasing nga siya, namunta rito. Ang tuta, isinugod sa veterinaryo. Kapag di daw gumaling, nakuha sa gamot, baka putulin yung isang paa niya. Kasi may crack, yung sa may buto. Sinubukang ipatawag sa barangay ang sospek na isa raw tricycle driver pero hindi siya sumipot. Itutuloy raw ng may-ari ng tuta ang pagsasampa ng reklamo. Nung makita po nila yung tricycle, iba na po yung bumibiyahe. At ang sabi po nung tiyahin, wala na raw doon. Umalis, nagtago, nagpunta na po ng Pampanga. Ito ay clearly act of cruelty. Ito yung exact act na pinagbabawal ng Animal Welfare Act. Ang sinumang mapapatunayang lumabag sa Animal Welfare Act ay posibleng makulong ng 1 hanggang 2 taon. Nananawagan sila sa sospek na sumuko na. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras.
Dalawa ang nagpapakilalang oposisyon. Bagaman ayon sa isang political scientist, malabo ang kahulugan niyan sa Pilipinas, kung saan mahigit sa dalawa ang mga partido. Walang problema sa palasyo kung may oposisyon, basta hindi pansarili lang ang ipinaglalaban. Nakatutok si Maki Pulido. Sa 20th Congress, tila may nabubuong dalawang kampo ng oposisyon. Sa isang banda, mga pro-Duterte na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte na nagsabi ng bubuo ng malakas na oposisyon laban sa Marcos administration. At ang oposisyon noong Duterte administration, kabilang ang presumptive senators na sina dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan at kasalukuyang Senador Risa Ontiveros. Independent opposition kung isalarawan ng grupo nila ni Laila De Lima na inaasahan ring pasok sa Kamara bilang ML Party List Representative. Gusto namin yun na ganun ang magiging role namin, independent opposition as fiscalizers. Ayon kay UP Professor Jean Franco, tila mahalaga kina De Lima na maihiwalay ang kanilang grupo sa mga kaalyado ng mga Duterte. The reason perhaps why De Lima said that they're going to be the independent opposition is because they want to veer away from the Duterte opposition. Ayon naman kay UP Professor Aris Arugay, maaring ang aayaw sa anumang kolaborasyon ay mga kakampi ni Duterte. Ang pagiging opposition daw kasi ng grupong ito ay dahil nag-away ang mga Marcos at Duterte at hindi dahil sa prinsipyo. Once that unity broke up, naririnig na natin noon pa na may yung mga Duterte-based or yung may mga Duterte-loyal politicians, they started behaving like the oppositions. Pero punto ni Professor Franco, sa Pilipinas nagiging malabo raw ang definisyon ng terminong oposisyon. In two-party systems, malinaw yun, no? Kung ang incumbent hindi mo kapartido, ikaw yung opposition. Pero sa sistema natin na ang nangyari, marami masyadong political parties, talagang ang mangyayari, iba't iba yung magiging opposition. Ang Malacanang naman may tinukoy na dalawang mukha ng oposisyon, ang legit o legitimate opposition at oposisyong obstructionist o yung sadyang nanghaharang ng mga programa o hakbang ng administrasyon. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Walang tinukoy si Undersecretary Claire Castro kung sino-sino ang tinutukoy niya. Sa tingin ni Arugay, opposition man, makikipagtulungan pa rin si De Lima at mga kaalyado niya sa Administrasyong Marcos, depende kung nakalinyang issue sa prinsipyo nila. Tulad halimbawa ng pagtanggap ni De Lima at Chel Jokno na maging bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Hindi naman natin pwedeng sabihin na lahat ng polisiya, lahat ng posisyon ng Marcos Jr. administration, agreeable sila. So may tinatawag tayong areas where they can work together but they will continue to be opposition and criticize the administration, fiscalize the Marcos Jr. administration if necessary. Ayon mismo kay Attorney Chel Jokno na inaasang papasok sa Kamara bilang Akbayan Party List Representative. Ibig sabihin ng obstructionist, basta oppose lang ng oppose, kahit walang laman, basta galing sa administrasyon ay kalalabanin nila. Hindi kami ganon. This is a great opportunity for those who are progressive-minded, who are really fighting for good governance to work together to achieve that objective. Hinihingan namin ng reaksyon ng mga kabilang sa Duterte faction sa sinabi ng Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Booked and busy ngayon si Kelvin Miranda na bibida sa episode ng Magpakailanman this Saturday, May 17. At very excited na rin si Kelvin para sa Encantadia Chronicles Sangre. Makichika kay Lars Santiago. Masalimuot ang buhay ng karakter ni George, ang role na ginagampanan ni Sparkle star Kelvin Miranda sa Magpakailanman episode na may pamagat na 3 sisters and 1 lover.
Sa kwento, magkakaroon siya ng relasyon sa 3 babae na magkakapatid pala na ginagampanan ni Ara San Agustin, Lizelle Lopez at Thea Tolentino. Sa kwento ang sabi is hindi sila talaga magkakakilala. Aksidenteng minakal ko silang magkakapatid. Yun yung nasa storya. Pero sino nga ba talaga yung makakatuluyan sa dulo? Kumusta naman kaya na 3 babae ang kasama niya sa set? Awkward kasi unang-una si Ara, ate ko siya dati sa isang show. Tapos parang dito, naging lover kami. Pero since mabait si Ara at madali siyang katrabaho, hindi naman ako nahirapan para kumonekta sa kanya. Ganon din naman si Thea. Si Lizelle, first time ko siyang naging partner on screen. Samantala, ngayong malapit nang ipalabas ang Encantadia Chronicles Sangre, tumataas ang nararamdamang excitement ni Kelvin, lalo na kapag napapanood niya ang mga trailer. Natutuwa po ako, parang lahat po nung pinaghihirapan namin, unti-unti nang nakikita ng mga audience and maraming natuwa sa mga nakapanood and nakakakita ng mga lumalabas na promo ng Sangre. Maging si Kelvin nga raw ay nagugulat sa nakikita niyang teasers ng Sangre, katulad ng pagkakaroon ng snow sa EDSA. Unexpected siya nung promo, hindi ko iniisip na ganong klase yung gagawin nilang atake pagdating sa pagpopromote ng Sangre. Sobrang effort, sobrang talagang pasok sa story kaya talaga mako-curious ka ano nga ba talaga yung meron sa Encantadia. Ano ba yung nababalot sa Encantadia ngayon? Bakit ganon? O.R. Santiago, updated sa showbiz happening.